Ano ang paraan ng pag-worship dito sa Pilipinas? Dito sa Christ and Throne Church, sa paraan ng aming pagsamba ay mayroong nagpapatotoo, nagkabutihan ang kadakilaan ng Diyos sa kanilang buhay. Mayroong masayang pag-aawitan na kung saan ang mga tao ay malayang nakapagalaw, nakapagkasayaw, nakapagkataas ng kamay, umaawit, at mayroon din tinatawag na pakikinig ng salita ng Diyos na kung tawagin dito ay message, na kung saan tinuturuan ng tao sa liwanag ng salita ng Diyos kung paano dapat mamuhay ng naayos sa kalooban ng Panginoon. Ang ibang reliyon sa pagiging born. Saan ang pagdadala ng mga tao sa Panginoon? Actually, hindi pagkukonvert sa aming religion, kundi kung paano sila mailalapit sa isang personal Biblia na paraan ng pagkakilala sa Panginoon. Kami ay, ang tawag sa aming approach na ito ay holistic approach. Ang ibig sabihin ng holistic approach, hindi lang kami interesado sa kaluluwa ng tao, bagamat yun ay napakahalaga na makilala nila sa bilang kanilang pamunta dito sa Panginoon. Titingnan namin ang tao sa kabuuan. Kagaya ng ating Panginoon, nung siya nangangaral, nakita niyang napakaraming tao na nagugutom, kaya naghimala muna siya ng tinapay. Pinakain niya mga tao ng aral sa panungkol sa salita ng Diyos, patungkol sa karya ng Panginoon. Ganun din kami, yung mga pagkakataon na kami naglulusan ng free medical mission, relief operation, at kung ano yung posible makatulong sa pangailangan ng tao. Yes po ba meron kang CEC? Ang CEC Crossroad ay merong 18 daughter churches and outreaches nationwide. Meron tayo sa Visayas region, kagaya ng sa Bacolod, sa Masbate, sa Dumaguete, sa Negros Oriental, Seattle. Meron din dito sa Nueva Ecija, sa Dapon ng General Pino, Aliaga, meron din dito sa Caloocan, sa Marilao, sa Dinan, at yung iba pa, itong tawag dito. Saan ang pag-Bible study? Pag-aaral ng salita ng Diyos, ang unang isip na dapat natin alalahanin ay merong banal na espiritu na siyang nagtuturo at nagbibigay ng kaunawa sa liwanag. Kasi baliwala kapag ikaw lang sa iyong sarili makitiwala at magabasa, hindi mo maunawaan. Kaya una ay meron ka na nalangin at pagkilala sa maaaring magawa ng banal na espiritu. Ikaw maunawaan ang salita ng Diyos. Pangalawa, sa pag-aaral ng salita ng Diyos ay hindi lang yung isang klase ng translation ang pinag-aaralan, kundi may mga pagkakataon na mabalik kami sa original translation para makita natin maunawaan kung talagang intensyon ng Diyos. So, makita ng kanyang mga unang manunulat. Kayo wala ang pagsamba ng kabataan. Pagsamba ng kabataan, kasi naniniwala kami na may mga pagkakataon na hindi nakakatagpo ang kanilang pangangailangan. Kasi ang kabataan, iba kanyang minsan pananaw, gusto, at tipo ng pagsamba kaysa sa mga katandaan at sa mga maliliit na bata. Ito ay para lamang makatagpo ang pangangailangan ng bawat klase at edad ng tao.